Nakaupo siya sa veranda ng mansyon habang nakatanaw sa kawalan. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtungga sa bote ng alak. Time will tell, Levi. Bigla na lang pumasok sa isipan niya ang sinabing salita noon ni Catalea. Totoo yon. Panahon lang makakapagsabit, makakapaghilam ng sugat. At kapag dumating ang panahong wala ng sakit at kalit sa puso niya, doon niya malalaman ang nilalaman ng puso niya. Time. Yes, time. Sunod-sunod niyang sambit nang may maalala siya. Noong nagharap sila dati ni Kat, napansin niya ang mga mata nito na nakatitig sa kanyang relo. Ang relong inirigalo nito sa kanya. Naalala niya na pinuri pa nga nitong suot niyang relo. Why would she do that? Alam naman itong siya mismong bumili ng relong iyon para sa kanya. Hinubaran niya mula sa kanyang pulso ang relo at inexamine yon. Time will tell. What do you mean, Catalea? Sambit niya sa sarili at sinubukan buksan ang relo. May nakita siyang maliit na chip sa loob, a sort of a memory chip ng isang CCTV. Mabilis siyang kumilos at tinanap ang memory card reader niya. Biglang napakayom ang kamao niya sa nakitang video. Trixie and General Luis. Naghahalikan ng dalawa sa kwarto ng babae noong nasa abroad pa lamang ito. Hindi siya makapaniwala na babae ni General Ruiz si Trixie. If she is his mistress, then bakit atat na atat tong magpakasal sa kanya? At tapunan niya ito lately that she keeps on discouraging him about politics. Malinaw na malinaw sa kamera ang mainit na tagpo ng dalawa. Panay ang halinghing ni Trixie habang niroromansa to ni General. Sumandal ang dalawa sa headboard ng kama pagkatapos ng mainit na paginiig. Love, sigurado ka bang magagawa ng babaeng yon ang misyon niya? Malambing na sambit ni Trixie habang nilandas itong isang daliri. Sa mabalahibong dibdib ng General. Of course, I trust her. Hindi ordinaryong assassin si Valkyrie. Isa siya sa pinakamagaling sa buong mundo. I pressured her. Ulo ni Mayor at ang kalayaan at katahimikan ng buhay ni Micaela at ni Levi. Ang galing mo talaga, love. Nakangiting sambit ni Trixie sa lalaki. Pero ang sabi sa akin ni Mayor Sandro, si Levi raw ang tatakbo sa sunod na election. Last term na niya, di ba? Siya ang tatakbo. So dapat pala, isunod ko na siya. Love, wag mo naman siyang patayin. I mean, wag muna. Pwedeng after na lang ng kasal namin. Para naman makakuha ko ng kayamanan ng mga Stanford. Hiling ng babae. O, sige, kung yun ang kahilingan mo. Pagsang-ayon dito na General. Napamura si Levi sa nakita. Ibig sabihin, si General Ruiz ang kalaban nito at ito ang nag-utos na patayin ng daddy niya. Galit siya kay Trixie. Hindi dahil nagsiselos siya, dahil niloko siya ng babae. Ngunit dahil sa pagtatraidor nito sa kanya. Wala ni katiting na sakit ang nararamdaman niya nang makita sa video ang paghahalikan at pakikipagtalik nito kay General. Wala na, kasi wala pala siyang nararamdaman dito. Pinatunayan niya yon nang bumalik ang babae at sa araw na pinirmahan ni Catalea ang annulment papers nila. Supposedly masaya siya dahil malayo na siya at wala na silang koneksyon ng babaeng kinamumuhian niya. Pero iba ang sigaw ng puso't isipan niya. Parang may mali. Hindi lamang niya masabi. Pilit niyang sinisiksik sa isip niya na dapat kamuhian at kalimutan si Valkyrie at hindi ito dapat patawarin. Pero kahit anong pilit niya, may pagkakataon pa rin nais itong yakapin na mahigpit. Isa pang pinagtataka niya, bakit di seryosong babae sa loob ng kulungan? Ngayon lang siya nakakita ng taong nagbibiro pa at parang cool na cool lamang kahit nakakulong. Tumayo siya at naligo na muna. Kailangan dalhin niya kay Franz ang video clip na to. Pagkatapos niya magbihis, dumiretso na siya sa parking lot. Binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Di na siya nagatubiling sabihin pa sa driver at sa mga tauhan na may pupuntahan siya. Ngunit bumaba siya ulit ng kotse dahil walang bumubukas ng gate. Bigla siyang kinutuban na makita ang mga tauhan niya na nakatihaya sa lupa. Ang iba sugatan. Nilapitan niyang isa niyang tauhan na hawak-hawak ang dugo ang braso at nakaupo habang nakasandal sa gate. Boss, napasok tayo. Akala ko si Ma'am Trix. Di niya na narinig ang buong sinabi nito dahil may pumalo sa likod ng ulo niya at bigla siyang nawalan ng malay. Sino kayo? Bakit kayo nakapasok dito? Nataranta niyang sambit sa 6 na kalalakihan na pumasok sa loob ng selda niya. Kalalabas lang niya sa bathroom at katatapos lamang niyang maligo. Kailangan mong sumama sa amin, miss. Sambit ng isa na mukhang leader ng grupo.
Lahat naka-uniforme ng pulis at ang nagsalita. Siguradong mataas ang ranggo dahil marami nitong nakasabit na mga sagisag ng kung ano-ano sa uniforme nito. Anong meron? May birthdayhan ba? Tanong niya pero tumawa lamang ang mga ito sa kanya. Ang dalawa hinawakan siya sa magkabilang braso. Hoy, mga tang-ina nyo. Magbihis na muna kaya ako, no? Mga walang hiya, umalis na nga muna kayo. Don't touch me kung hindi naman kayo gwapo. Inampas niya ang braso ng dalawang polis na humawak sa braso niya. Man, don't touch her. Sige na miss, magbihis ka na. Utos ng leader. Paano kung makakapagbihis kung nariyan kayo mga ugok? Hala, lumayas na muna kayo. Sigaw niya sa mga ito. Tumalikod naman ang mga polis pero hindi lumabas sa kwarto niya. Nataranta siyang magbihis habang nakatalikod ang mga to. Pamilyar sa kanya ang mukha ng mga polis. Mga tauhan ng mga ito ni General Ruiz. Namukhaan niya ang isa na nagbabantay ng gate noon sa kaarawan ng general. Natatandaan talaga niya ang mukha ng isang tao, basta't gwapo at pasok sa taste niya. Lihim niyang nilagay ang isang malit na susi sa binili niya dati sa tindahan ng incheck na si Mr. Cheng, na kaibigan ni Jalay. Ang sabi ni Mr. Chen, multi-purpose daw ang susing yon. Birenta sa kanya ng 100 piso at ngayon susubukan niyang legitimacy ng susi ng incheck. At kapag napatunayan niyang peke yon, pasasabugin niya ang tindahan ni Mr. Chen. Kung ano-ano ang binibenta ng incheck, may lipstick na kutsilyo palang laman at iba pang mga gamit na pang self-defense. Nakaposa siya habang naglalakad sila palabas ng office station. May pinakitang papel ang leader sa warden at tumango naman ang warden. Hinayaan na siyang sumama sa mga ito. Pinasok siya sa isang malaking van at narinig niya may kausap ang leader sa cellphone. Hoy! Saan niyo ako dadalhin, ha? Sigaw niya sa mga ito. Huwag ka nang magtanong. Malalaman mo rin naman mamaya. Wika ng isa. Ay, oo nga naman, no? Ang bobo ko nga sa part na nagtanong pa talaga ako. Natatawa niyang sambit. Can you just please shut up? Anas ng isang pulis. Ang mabuti pa'y matulog ka na muna, miss. Hindi kami makapag-concentrate sa ingay mo. At nakatulog na nga siya nang maamoy ang panyong tinakip sa bibig niya ng pulis na nasa tabi niya. Masukal na kagubatan ang dinaanan nila bago napadpad sa dalawang palapag na isang abandonadong building. Binaba siya ng mga hindi kilalang tao at dinala sa isang madilim na kwarto sa ikalawang palapag. Tinali ang kanyang mga kamay at paa habang nakaupo siya sa isang metal na upuan. Wala siyang maaninag dahil sa kadiliman. Di nagtagal bumukas ang ilaw at ang pinto. Bigla siyang nilumok ng kaba na makita kung sinong babaeng kinakaladkad ng mga naka-uniformeng mga lalaki. Walang iba, kundi ang asawa niyang si Catalea. Sinubukan niyang pumiglas mula sa kanyang upuan, ngunit nahihirapan siyang gumalaw dahil sa pagkakatali niya. Natatakot siya para kay Kat, ngunit walang emosyon ang mukha nito. Hindi niya mabatid kung natatakot o kinakabahan ng babae. Kat! Sigaw niya na magtagpo ang kanilang mga mata. Oh hi, dear ex-husband. Is this a sort of a reunion, I guess? Nakangiting sambit nito sa kanya. Bigla na lang tong napangiti na makita siya. Boys, kung itatali niyo ako, dapat sa tabi ng ex-husband ko, ha? Alam ko naman na madideadball kami, so dapat may pag-goodbye kiss man lang. Diba, baby? Tinaas lamang itong isang kilay habang nakatingin sa kanya. Oo. Itabi mo kami ng asawa ko? Aniya. Excuse me, ex na asawa. She corrected him. Nagngit-ngitan at nagsitawanan ang mga kalalakihan dahil sa narinig. Hoy, huwag kayong tumawa. Seryoso ko, no? Laplapan muna bago tsugiin. Wika ni Kat na kumindat pa sa pinaka-leader ng grupo. O sige, pagbigyan ng dalawang yan total. Kapag darating sina boss, papatayin din naman. Sambit ng pinaka-leader. Tinali ng babae sa tabi niya mismo. Salamat, Pogi, ah. Anyway, pwede bang sabihin sa boss ninyo, bago sila pumunta dito, mag-drive-thru muna sila? Spicy chicken lang sa akin. Ikaw, Levi, anong gusto mo? Seryosong sambit nito. Baliw ka na ba? Tumahimik ka. Sigaw ng leader sa babae. Palibhasa ang aga ninyo kumandukot ng tao. Sana pinag-almusal nyo man lang. Che? Galit niyang bulyaw sa mga ito. Nagsialisa na mga kakalakihan sa loob ng kwarto, ngunit dinig nila ang boses ng mga ito sa labas. Giniyan niya ang tingin sa paligid. May 6 na malalaking bintana ang kwarto na wala pang blades. Siguro hindi na to natapos ng may-ari. Kat,
Si General Ruiz at si Trixie. Simula niya. Yeah, I know, na magkasabot silang dalawa. Listen, gusto ko ipaliwanag ang lahat sa'yo pero hindi pa ngayon. Wika ni Valkyrie. Kailan pa, Kat? Pagpatay na tayo? Bakit ko pa sasabihin sa iyong buong detalye, di ba? Kinamumuhian mo ko? At sino may sabi sa iyong mamamatay tayo? Hoy, ikaw lang. Seryosong sambit ng babae. Napabuntong hininga siya ng malalim. Listen, Valkyrie. Paano ko hindi magagalit sa'yo? Pinatay mo si Daddy. Malakas niyang sigaw sa babae. Natahimik siya. Oh, bakit natahimik ka dyan? Nalulungkot lang ako. You see, ang sakit ng sinabi mo na ako lang ang mamamatay. Ganun lang ba kadali yun sa'yo? Mahina niyang sambit. Levi, wag kang magdrama dyan. Wag mong sabihin nga sa akin yan. Sigaw nito. Masakit, Kat. Lalo na't nagpaubaya ka rin kay Franz. Bigla na lamang siyang napaiyak. Di niya maintindihan ang sarili niya kung bakit napakasakit. Nung una, kulang na lang isumpa niya ang babae. Ngunit labis siyang nasasaktan sa katotohanan ay pinagpalit na siya nito. Siguro nga tama na mas matimbang ang pagmamahal sa puso kaysa sa galit. Pwede bang wag kang mga ilam sa sex life ko? Singhal nito sa kanya. Kat, may asawa kang tao, tapos nagpapagalaw ka sa iba? Kahit nasa gantong sitwasyon sila, hindi niya maiwasang mainis sa babae. Pwede ba tumahimik ka na dyan? Ang mabuti pa maghanap tayo ng paraan para makatakas tayo. Listen to me attentively. Kunin mong susi sa loob ng bra ko. Utos ito sa kanya. Paano ko gagawin yun? Nakatali ang mga kamay ko. Tanong ni Levi sa kanya. Ay, di gamitin mo yung bibig mo, labi at ngipin mo, my baby boy? Sambit ng babae. Wala siya nagawa kundi sumunod sa sinabi nito. Nilandas niya ang labi sa dibdib ng babae. Gago, sa kaliwang bra ko. Ay, ano ba yan? Nakikiliti ako, baby. Natatawang sambit ng babae. Bakit naman di mo sinabi agad? Sa kaliwang bra pala. Di makapaniwalang sambit niya sa babae. Mukha talagang niloloko lamang siya nito, ngunit hindi naman nakakapagtaka. Sorry na, baby. Nakalimutan ko. O, dyan nga. Kagatin mo ang bra ko. Nandyan ang susi ni Mr. Chen. Wika nito sa kanya. Nahanap nga ng bibig niya ang susi. Marahang kinagat iyon. Nag-side view ang dalaga at binitawan niya ang susi direkta sa kamay nito. Thank you, baby. Expert ka talaga pagdating sa sisiran, no? Kinindatan pa siya ng babae nang mahagip ang susi. Umiling na lang siya sa walang preno nitong bibig. Ay, baby. Sorry. Hindi pala ang susi. Muling banat ng dalaga. At nasa na naman? Sa loob pala ng underwear ko. You're so naughty, Kat. Hello, Stanford and Miss Johnson? Napalingon sila sa pintuan na makita si General Ruiz na papasok sa loob. General, ano bang kasalanan namin sa'yo? Bakit mo ginagawa to? Pera ba ang gusto mo? I will pay you. Palayain mo lamang kami. Galit na sambet ni Levi sa General. Not just your money, but your power too. You can't have it all, Mr. Stanford. Anas nito. Kung sa politika, lumaban ka ng patas, General, sigaw niya. At ikaw, Miss Johnson, ang dali mo ring mauto, no? Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling, pero nagkamali pala ako. Wala ka pala sa kalingkingan ko. Nakangising sambet ng General. Di ikaw nang matalino? Tipid na sambet ni Cataleya. I am really very sorry, Levi. Ako ang nag-utos na patayin si Mayor Sandro. Ginawa ni Johnson kapalit ng kalayaan at katahimikan ng buhay ninyo ng matalik niyang kaibigan. But later, I realized na kailangan pala kitang isunod sa daddy mo. You see? After my retirement, I will be running for city mayor. Pero alam kong hindi ko matatalo mga Stanford. Kaya kailangan burahin na rin kita. Seryosong sambit nito. Kawawa naman kayo ngayon ng ex-wife mo. Pareho kayong pupulutin ulit bukas sa ilog. Walang hiya ka talaga, General. Ang kagaya mo, hindi dapat na namumuno. Mapapatay mo kami pero alam ko, may hangganan din ang kasamaan mo. Sigaw niya rito ngunit humalakak lamang sa General. Don't worry. Hindi na mangyayari yan dahil mamamatay na kayo. Come on, Trixie. Pumasok si Trixie sa pinto na may dalang baril. Now, Trixie, ngayon mo patunayan na mahal mo ko? Wika ng General kay Trixie. Pansin nilang nanginginig ang mga kamay nito habang itinututok ang baril sa kanila. Pero bigla na lamang napahiyaw ang babae nang biglang dumilim ang paligid. Madilim ang paligid, wala siyang maaninag na kahit konting liwanag.
Naramdaman niyang pagkalaglag ng tali sa kanyang mga kamay at paa, sabay ng pagtulak at sabay silang nabuwal sa sahig ng kung sino man ang tumulak sa kanya. Nakarinig siya ng mga putok at pagkatapos sanay ang pagbukas muli ng ilaw sa loob ng kwartong iyon. Nasa tabi niya si Catalea na nakayakap sa kanya. Pansin niyang pareho silang wala ng tali sa kamay at sa paa. Si Trixie nanginginig at napapaiyak na sa oras na yon dahil nasa likuran nito si Tiger Jeller. Nakatutok ang baril nito sa ulo ng babae. Habang sa likod naman ni General Ruiz nandoon si Franz. Nakatutok ang baril nito sa likod ng General. Paano nangyari to? Bakit dalawa kayo? Takang-taka si General habang tinitingnan si Catalea na nasa tabi niya at isa pang Catalea na naglalakad patungo kay General na may dalawang baril sa magkabilaang kamay. Kath? Tawag niya sa babaeng nasa tabi niya. Inalikan naman siya sa labi ng babaeng nasa tabi niya. Pati siya ilitong nito kung sinong totoong Catalea Valkyrie. Cute mo naman kapag nalilito. Natatawang sambet ni Kath na nasa tabi niya. Pero mas cute ang nasa likuran ni General. Ang bagong dating na Catalea, tinapon na isang baril na hawak nito sa Catalea na nasa tabi niya. Tumayo silang dalawa. Labis ang kanyang pagtataka na makita na katumba na ang lahat ng tauhan ni General. Ang totoo, General, sino ba talagang nalinlang at nagpalinlang? Panimula ng bagong dating ni Catalea. Pasok ka na, Daddy. Mayor Sandro? Sa likuran naman ito, pumasok si Mayor Sandro. Nandamig siya at hindi makapaniwala sa nakikita. Buhay na buhay ang daddy niya. Gusto niyang lumapit sa ama ngunit pinigilan siya ni Catalea. How did this happen? Takang-taka ang pagmumukha ni General na makitang mayor. General Ruiz, you did everything para akong palabasin na masama. Tuso ka. Alam mo ang kahinaan ni Valkyrie na ayaw niya sa mga tiwaling opisyales kaya't binaligtad mo ko. Pero matalino si Valkyrie. Sa tingin mo ba, basta-basta na lang siyang maniniwala sa'yo without investigating so far? Seryosong sambet ni Mayor Sandro. Ang dali mo palang utuin, General. I did everything to expose you. Kailangan malaman ng buong bansa kung sino ka talaga, kung anong klaseng demonyo ka. At akala mo ba hindi ko alam, edited lang ang USB pinakita mo sa amin dati? Well, alam na alam ko. We planned it, me and Mayor Sandro. Kailangan niyang mamatay para malaman namin kung sino nga ba talaga ang pinuno ng iligal ng pagbebenta at kidnapping ng mga inosenteng babae. Kailangan niyang mamatay para wala ring ibang madadamay katulad ng anak niya. Dahil alam kong hindi ka matatahimik habang buhay si Mayor. Kung naalala mo dati, may mga lalaking kumuha sa dibdib ni Mayor. May in-inject lamang kaming chemical sa katawan niya to stop his heartbeat temporarily, but we managed to resurrect him. Sa tingin mo ba, nanalo na kayo? Just wait. Sa akin pa rin papanig ang batas. Sa tingin ninyo, mananalo kayo? Magdasal na kayo dahil paparating na mga tauhan ko? Galit na singhal ni General Ruiz. Sa tingin mo ba pupunta pa sila dito? Alam na nila ang nangyayari ngayon at narinig na nilang lahat ng kademonyohan mo. Sambet ng isa pang Catalea. Paano nangyari yon? Hi po, General Ruiz. Ako po si Celine, ang kaibigan ni Kat sa kulungan. Isa po akong vlogger. Say hi po for today's video. Inosenteng wika na isang maliit na babae na bigla na lang nagpakita sa kanila. Nagpakit pa to sa camera na tila ba aktingan lang ang nagaganap sa lugar na yon. I think this belongs to you, General. Itinaas ni Catalea ang flash drive na hawak nito. Nilinlang ka rin namin ni Ella. Hindi mo ba tiningnan kung anong laman ng flash drive na tinago mo? Natatawang sambet ni Kat. Isa kang traidor, Johnson. May kasunduan tayong dalawa. Wala ka talagang isang salita. Sino sa atin ang mas traidor, General, ha? Sino ba nag-traidor sa atin ngayon, ha? At ikaw naman, Levi, ang Cataleang nahuli sa mansyon at ang Cataleang nasa kulungan at yung nasa tabi ninyo, impostor. That's just a diversion tactic. Baling sa kanya ni Catalea. Tama ng dada. Sigaw na General na biglang bumunot ng baril at tinutok sa mukha ni Kat. Ngunit mas mabilis ang babae at biglang lumapit kay General upang habutin ng baril sa kamay nito. Malakas sinipa ang dibdib at tiyan ni General Ruiz. Si Franz naman natumba rin sa lakas ng sipa ni Catalea, ngunit bigla ring tumayo ang polis pagkatapos madaganan ni General Ruiz. Pasasan mo na, Franz? Utos ito kay Franz. Di nagtagal dumating na rin ang mga kapulisan at pinosasan na rin si Trixie. So, son, I will explain everything later.
Niyakap niya ang ama dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang buhay ito. Dad, I love you so much. Tangi niyang sambit sa ama. Sumama na muna ang mayor sa presinto upang magbigay ng mga importanteng detalye para sa kasong isasampa sa general. Si Trixie iyak ng iyak at humihingi ng tulong sa kanya pero wala siyang maramdaman na kahit konting awa sa taksil na babae. Kasabwat to na general at muntik na siyang maikasal sa babaeng pera lamang ang habol sa kanya. Naiwan silang apat sa abandonadong building. Si Tiger na unang umuwi dahil may importante para itong gagawin. Siya, si Franz at ang dalawang Kataleya lamang ang natitira. Ngayon lamang niya napansin ang totoong Kataleya may sugat sa braso. Natatandaan niyang nabaril to noon sa isang resort. Kath, listen. I am so sorry, baby. Tangi niyang sambit sa babae. Lumapit siya sa babae at mahigpit na niyakap to mula sa likuran. Si Franz naman malakas na hindi lang impostor na Kataleya palabas ng kwarto. Patawarin mo rin ako, Levi. Kailangan ko rin talagang mapaniwalang lahat na patay na si Mayor upang ipakita kong isang salita ko kay General and to earn his trust also. Wala kang kasalanan, Levi. Nasaktan din kita. Isa ka ring biktima. Kung di ko ginawa yun, tiyak mapapahama ka at hindi ko malalaman kung sinong tunay na pinuno ng illegal na gawain yon. Kaya nang mamatay si Mayor, nalaman ko, patuloy pa rin ang online exploitation ng mga babae, kaya't nakumpirma kong talagang si General ang utak. I know it was really hard for you, pero panay ang sabi ko nun sa'yo. Magtiwala ka sa akin pero hindi ka yata nakinig. I was trying to give you a hint, an assurance that everything will be okay. Mabuti nga't nakita mong video na nilagay ko sa relo mo. At ang relong yan mismong dahilan kung bakit nasundan namin kayo. Mahabang saad ni Kat. Baby, can we start all over again? Can you give me another chance, please? Pagmamakaawa niya sa babae. Bumuntong hininga to ng malalim. Do you trust me, Levi? Tanong nito. Yeah, I will always trust you. Good. Therefore, makinig ka. From now on, gusto kong magpakalayo-layo muna tayo. Kung gusto mo ko at mahal mo ko, you need to reflect kung kaya mong tanggapin ko ano ako, Levi. I'm an assassin, one of the world's most dangerous. Kung gusto mo ko maging asawa, kailangan tanggap mo ko. At tanggap mo ring hindi tahimik ang buhay mo, oras na matali ka sa akin. Makakaya mo ba yon? Mahaba nitong salaysay. Kailangan ko pa bang isipin yon, baby? Mahal kita at hindi nawala ang pagmamahal kong yon, kahit pa nagalit ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Nang ibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa'yo, lalo na't kapag nakikita ko nakikipagmabutihan ka kay Franz. Hindi ko alam pero kahit masama ka pa, hindi ko maialis sa puso kong mahal kita. Mag-isip ka muna, Levi, huwag kang padalos-dalos. Baka ngayon mo lang sinasabi yan dahil tigang ka lang. After this, aalis muna ako patungo sa ibang bansa. May mission kami ni Tiger. Kailangan kong sumama sa kanya. Aniya. Pero Kat, paano ako? Mahal kita. E di maghintay ka. Nasa sayo naman yan, Levi. Kung babalik ako at mahal mo pa ako, then tatanggapin ko. Ihihintayin kita, Kat? May kailangan ka palang malaman. Ano yun? Wala. Nakalimutan ko na. Isa pa kapag mahal mo talaga ako, kausapin mong best friend mo, ang Kuya Josh ko. Dagdag pa ni Kat. Yes, baby, I will do everything. Matanong ko lang, sino palang impostor? Ha? Hindi mo nahalata? Natatawang sambit ni Kataleya. Napakamot lang siya sa ulo sa narinig. You have the same face and the same voice. Oo, dahil magaling ang doktor namin at ang boses niya at talagang boses ko. It was a device implanted on her tooth, kaya't every time she talks, magiging boses ko talaga. Paliwanag ni Kat. Niyakap niyang wala si Kat at siniil to ng halik sa labi. Are you sure na hindi ka na impostor? Tanong niya rito. Kinurot siya nito at bigla siyang hinatak. Walang pakundangan siyang hinalikan nito. Alam mo, wala ka pa rin talagang kawala sa akin, Kat, dahil hindi pa tayo annulled. Hindi ikaw ang pumirma. Si Samara ang pumirma, kaya void yon. Maybe. Pero hindi rin naman pala talaga tatanggapin ang pirma ni Samara. Aniya. Why? Ano bang pirma niya? Nagtatakang tanong ni Kat. The attorney double-checked the signature. Sweet corn ang nilagay niyang name. Hindi raw tugma sa pirma mo sa marriage certificate natin? Sweet corn. Ha? Napapailing niyang sambit. Sa kabilang banda. Hoy, bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Sigaw niya kay Franz na feeling tatay niya na pinapalaya siya. Ikaw na babae ka. Puro ka talaga kalokohan, no? Galit nitong bulyaw sa kanya. Seriously,
Ngayon mo pa talaga tatanungin yan? Eh naka-score ka na nga. Nagagawa mo pa talagang magbiro, Samara ha? Oh, alam mo na pala eh. Oo, that night I had you. When I learned that you're still a virgin, alam kong impostor ka lang, babae ka. Hinanap ko si Tiger at pinilit kausapin si Kat, and we decided na pagsilosan si Levi. So, anong pinagpuputok ng butsi mo? Eh, nalaman mo naman pala ang totoo. Eh di congratulations! Nakapamewang nasambit ni Samara. Are you really insane na ipagkaloob ang sarili mo sa akin? Ikaw naman. Ang bobo mo rin, no? Binayaran mo lang ba ang opisina nyo para makapasa ka sa board exam? Total magaling kang pulis, eh ikaw na mag-imbestiga kung bakit. Ako pa talagang tatanungin mo, no? At kung umasta ka para ikaw pang virgin, eh ikaw nga nag-take advantage sa beauty ko. Sigaw ni Samara kay Franz. Ang landi mo. At ang pangalawang beses na ginamit kita, isang leksyon yon sa pang-insulto at palagi mong panalait sa akin. Kaya't sinakyan ko yung kadramahan mo. Nagsisisi nga ako kung bakit ako pa nakauna sa'yo eh. At ikaw pa talagang nagsisisi, no? Hoy, mamang polis. Hindi naman kahabaan at kalakihan yung ano mo. Feeling proud ka pa talaga, no? Mas malaki nga lang yan ang konti sa siling na buyo na pakalat-kalat sa gubat eh. At kung ayaw mo sa akin, edi mas ayaw ko rin sa'yo simula ngayon. Period. Mas mabuti pa nga kung ganun, no? Hindi ko rin talaga masikmurang makasama ka. Sana hindi magbunga nangyari sa atin dahil magpapakamatay na lang ako. Natawa namang bigla si Samara sa narinig. Well, paano naman magbubunga? Eh baog ka. Sa lahat ng jailer, ikaw ang baog. Sana nga talaga baog ako. Ani Franz sa babae. Ipagdasal mo talaga yan, jailer ha. Dahil kapag ito nagbunga, makikilala mo ang mga taong ni sa panaginip mo, hindi mo na naising makilala. Tinatakot mo ba ako, ha? Ha? Ako, matatakot sa'yo. Pubic hair mo kulay pink. So, all this time, nandito ka lang pala. Kung di pa nag-viral ang video, hindi ka pa namin mahahanap ni King. Bigla siyang nataranta nang makilala kung sino nagsalita sa likuran niya. Tinanggal niya ang prosthetic sa mukha niya pati na rin ang nakakabit na device sa ngipin niya. Bigla siyang lumapit sa mga kuya niya. Niyakap ang mga ito na mahigpit. Nag-aaway ba kayo? Tanong ng Kuya Renz ni Samara. May problema ba sa kapatid ko, sir? Tanong naman ni King na nasa likuran ni Renz. Nakita niya ang paglunok ni Franz na makita ang dalawa. Wala kuya, may pinag-uusapan lang kami. Aniya. Let's go home, Samara. Enough of your games. Sambit ni Renz na giniya na siya paalis sa abandonadong building. Sinulyapan niya si Franz na nakatingin pa rin sa kanya at binigyan ng F-sign. Catalea Valkyrie. Isang linggo na siyang nasa mansyon nila at nagkukulong sa kwarto. Tulad ng sinabi niya, bibigyan niya ng oras si Levi upang pag-isipan itong mabuti. Kung nais talaga nitong makasama siya at ibunyag sa lahat ang kanilang tunay na relasyon. Isa pa, kailangan itong pag-isipang mabuti dahil hindi birong matali sa kanya. Iba kaysa dati na pasikreto lamang. She is an assassin. She have missions. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya suswertehin sa mga misyon niya. She might be very clever but she can't never be sure. Ang isa pang bagay na inaalala niya ay ang kaligtasan ni Levi. She sacrificed everything. Nakipagsabatan siya kay General Ruiz dati para lang sa kaligtasan ng binata. Gusto niyang makita tong malay na walang mga nagbabantay rito. Kat, anak! Dinig niyang tawag sa kanya ng mommy niya mula sa labas ng kwarto. Catalea, wala ka na bang planong lumabas sa kwarto mo? May problema ka ba, iha? Wika ng daddy niya. Tumayo siya at pinagbuksan ng pinto ang mga magulang. Iha, how are you? I'm fine, mommy. Gusto ko lang pong mapag-isa. Ani rito. His mom smiled kahit na nasa mukha nitong pag-aalala sa kanya. Napakagana ng mommy niya. Lahing Mondragon ang kagandahan nito. Kung may problema ka, iha, sabihin mo sa amin, ha? Nandito lang kami para sa iyo, anak. Dagdag ng kanyang ama. Thanks, mom, dad. Pero I think si kuya mo nang pagtutuuran niya ng pansin. Aniya. Yeah, he is nowhere to be found. Wika ng ama. She can feel his loneliness. Alam niyang deep within nagbago ng daddy niya and maybe he already realized his faults. Tangi siya lang nakakaalam kung nasa ng kuya niya. Lihim siya naglagay ng locator chip sa cellphone at wallet nito para kung sakaling hindi ito makahanap, madali lamang sa kanyang hanapin to. Anak, ilang araw na palang pumupunta si Levi dito at ikaw ang hinahanap. May atraso ka naman ba sa kaibigan ng kuya mo? Wika ng daddy niya. Wala naman, dad. Baka nakikibalita lang kay kuya. Pagsisinungaling niya. I see. Baka nga siguro. Sabi ng daddy niya.
Mom, Dad, I'll be traveling abroad tomorrow pero don't worry. Babalik ako agad as soon as naayos na namin ni Tiger ang business namin. Sambit niya sa mga magulang. Ang totoo, may plano muna silang magpahinga sa trabaho. Si Tiger dahil sa pamilya nito at siya naman gusto na muna niya ng katahimikan sa buhay. She wants to live a normal life, especially now na buntis siya, pero hindi pa naman siya aalis sa Black State. Pansamantala lang muna siyang magpapahinga. Nagpaalam siya sa mommy at daddy niya. May importante pala siyang bibisitahin. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho na patungo sa mall. Na makita na niyang tindahang pakay niya, agad siyang pumasok sa loob. Tindahan yon ni Mr. Chen. Sinabi kasi ni Samarang maraming bentang insect na makakatulong sa kanila sa oras ng panganib. Nilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng tindahan at nakita ang insect na napakaabala sa pakikipagkwentuhan sa mga customers. Lumapit siya rito at bumati. Masaya naman to na makita siya. Mr. Chen, right? I'm Samara's friend. I'm Kat. If you still remember, we met someone else, right? Sambit niya kay Mr. Chen. Kung kaibigan mo si Samara, siguro mga unique items ang hanap mo, no? Psst, follow me. Sambit nito at sumunod siya sa likuran nito. Pumasok sila sa isang maliit na opisina ng tindahan. Ikaw, kain na muna, Kat? Sambit nito sa kanya. Ah, akala mo siguro, katulad ko rin si Samara, no? Judgmental mo naman. Busog ako kaya I won't eat. Aniya. Wow, salamat naman. Kasi ang kaibigan mo, no food, no bili-bili. Kaya pinapakain ko siya. Anang insik. Huwag kayo mag-alala, Mr. Chen. Teka, New Year niyo ba ngayon? Tanong niya rito. Hindi pa, pero advance handa na ako. Pero prutas at gulay lang, bawal manok, baboy o isda. Anito. Ba't naman masama? Ipagkain naman yun. Iba pwede, pero isda bawal, kasi langoy swerte. Manok bawal, lipad swerte. Baboy, 4 paa, bawal kasi takbo swerte. Gulay lang para patipid, yun swerte. Natawa siya sa sinabi ng insig. Ang sabihin mo, kuripot ka lang talaga? Tukso niya rito. Teka, ano palang gusto mo bilhin? May bago ako stock para sa spy. Ito lighter, ikaw bahala tumuklas sa special ability niyan. Ito lipstick pero bawal pahid sa lips, masusunog ka. Meron din ballpen, ito maganda, marami pwede gawin dito. Magkanong 3 yan? 1,000,000 piso lang, discounted na para sa'yo, kasi ganda-ganda mo. 1,000,000? Nagbibiro ka ba? Nagulat niyang sambit. Dahil ikaw nagulat, bigyan kita discount ha, 1 piso. Napahagikik siya bigla sa sinabi nito. Talagang napakakuripot nito, ay na rin kay Samara. Sus, gawin mo ng 2 pisong discount, nahiya ka pa. Natatawa niyang sambit dito. Kau naman, lugi na ako. Tanggi nito na mas kinatawa pa niya. Haist, totoo nga ang sinabi ni Samara, na kuripot ka talaga, aniya. Buti nga sa'yo may discount. Sa kaibigan mo wala talaga, paano ubos lahat pagkain ko, pati ref ko limas niya. Napailing siya. Walang iba, kundi si Samara nga talaga. Pag-uwi niya, naghanda lamang siya ng konting gamit para sa pag-alis nila ni Tiger. Kumain muna siya at uminom ng vitamins niya para sa baby niya, nila ni Levi. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naligo siya at naghanda na para pumunta sa airport. Naroon ang private jet ng mga jeller, yon kasi ang gagamitin nila. Si Tiger lang din naman ang piloto. Napabuntong hininga siya habang paalis sa manson. Ewan niya kung bakit nalulungkot siya. Parang di na siya babalik sa lugar na to. Yon ang pakiramdam niya. Nang makarating sa airport, naglakad na siya patungo sa kinaroroonan ng private jet. Paakyat siya na may biglang tumawag sa pangalan niya. Levi! Bigkas niya na makita ang binata. Humpak ang mukha nito at nangangayayat to. Ngunit napakagwapo at napakakisig pa rin ng pangangatawa ng binata. Hindi siya nito sinagot sa halip. Mabilis nang lumapit sa kanya. Siniil siya ng halik sa mga labi. Please, stay, Kat, he pleaded. Malumbay ang mga mata nito, nakatingin sa kanya. She can feel his pain. Gusto niya itong yakapin at paulit-ulit na sasabihin, mahal na mahal niya ito, ngunit tila ba may pumipigil sa kanya. Mahal na mahal kita, Kat. Dito ka lang sa akin. Levi, mahal din kita, but you need to understand me. Just trust me as you have promised me before, okay? Tumanguto at hinawakan ng kanyang magkabilang palad at paulit-ulit, hinalik-halikan ng mga palad niya. Hihintayin kita, Kat. At sa oras na babalik ka, magpapakasalud tayo sa simbahan, ha? Tumango siya. Yes, Levi, just wait for me, baby. Sa pagbalik ko, may sorpresa ako sa'yo.
wala sa sariling sambit niya. Talaga? I can't wait, baby. Just be right here and wait for me. I will never leave you, baby. I will come back for you. I love you. I love you so much, baby. Mag-iingat ka. Huli nitong sambit. Niyapos siya ng binata na parang wala ng bukas. Lumayo siya rito nang marinig ang ingay ng makina ng jet. Umakit siya sa loob at tiningnan muli si Levi na tila natulos sa kinatatayuan nito. She will eventually come back for him.